Mag-asawang sampalong sumalubong kay Spencer. Pagtungtong niya ng kainan nila, kitang-kitang tensyon sa mansyon ng mga Baldamesa dahil sa mga artikulo at balibalita pambababae nito. Unang-una sumalubong ang galit na galit sa Aurora, ang kanyang hubad na asawa. Hayop ka! Hindi nito napigilang magsalita na masama. Kasabay nito ang pananakit niya sa asawa at tila ba walang muwang sa nangyayari. Nang dahil sa pagod, ay hindi rin nagdalawang isip si Spencer na patulan ng asawa. Ano bang pag-iinarte na naman ito, Margarita? Irritable ang sagot ito habang niluluwagan ang necktie at inaalis ang botones sa kanyang long sleeve. At ikaw pa may ganang magalit? Hayop ka talaga. Patuloy na pagwawala pa ni Aurora. Mugto-mugto na ang kanyang mga mata. Takang-taka si Spencer sa mga sumunod na pangyayari. Ang kanyang ina ay biglang lumapit sa asawa at dahan-dahan itong inalalayan. Iha, makakasama yan sa apo ko. Halika, at doon muna tayo sa inyong silid. Mabuti pa nga, ipasok ko muna siya at mag-uusap kami ng anak mong magaling. Singit pa ni Francisco. Hanggang sa makalagpas ang ina, ay masama ang titig nito sa anak. Umayos ka anak, huwag mo kaming ipinapahiya. Ito ang huling sinambit ito bago tuluyang umalis. Takang-taka ang lalaki sa kinikilos ng kanyang pamilya. Ang kanyang kapatid na panganay na si Angelo ay abot tayong ang ngiti. Ayos ka boy, alam mo namang buntis ang asawa mo ngayon. Pero huwag ganyang lantaran. Sabay tawa ng malakas at nakipag-appear pa sa bunsong kapatid na si Juancho. Totoo kuya, tayo pala niya yung chika babes na iyon. Kaya pala pa niya ang sama mo kay Papa ha? Panunuya pa nito. Anong kagaguhan na naman sinasabi ninyo? Bato nito. Papa, balong nito sa ama. Pero, agad siya nitong binara. Sumunod ka sa akin sa study room at mag-uusap tayo ng masinsinan. Baka hindi mo ako matawag ng papa sa pinagagagawa mo na iyan. Banta nito at padabog nilisan ng hapagkainan. Patuloy pa rin sa pambubuyo ang dalawa niyang kapatid. So, ano? Masarap ba siya? Swerte ng madrigal doon. Next time, join kami sa session niyo ha? Asar pa ni Angelo at sabay tawa. Saka lamang natauhan si Spencer at nagkaroon ng mali sa mga nangyayari. Gago ka. Wala kaming relasyon ni Rosa ni Mrs. Madrigal. Pagtanggi nito. Pero nakaramdam siya ng panunuyot ng lalamunan. Pero kuya, hindi ba't parang pamilyar yung mukha ng babaeng iyon? Singit ng bunso. Baka pamilyar ang hinaharap ka mo. Ulul, sagot ang panganay. At patuloy na naghahagikika ng dalawa. Napailing na lamang si Spencer, pagi ang mga katulong na nakarinig ng mga sinasabi nila. Ang mababoy ng bibig ninyo. Puro ganyan ang inyong alam, kaya wala kayong maitulong sa paglago ng negosyo natin. Mayabang na sagot si Spencer. Aba hoy, gago. Nagmamalinis ka pa eh. Lantaran kang nangangabit. Ngayon, buntis pa ang asawa mo. Bawi ni Angelo. Tarantado. Natigil lamang ang kanilang diskusyon nang marinig nila ang sigaw ng kanilang ama. Spencer Baldamesa, sinabi ko, sumunod ka sa aking hayop ka. Pagpasok niya sa silid at paglapit sa mesa ng ama, ay agad siyang hinampas ito ng 4 na beses. Hinampas siya sa ulo ng makapaladyaryo na hawak ng ama. Aray papa, sigaw nito. Pero binatukan pa siya nito at nagwika. Walang hiya ka naman Spencer. Bakit ngayon? Bakit siya pa? Sa tingin mo, hindi ko makikilala ang babae mo ha? Nagundong ng boses ni Francisco ang yumanig sa buong kwarto. Babae? Ano bang sinasabi mo? Ipipilit pa sana ni Spencer na siya ay inosente. Pero nang makita ang mga litrato sa front page ng lokal na dyaryo, ay nakuha rin ang kabuuan ng kinagagalit ng asawa at ng ama. Panandali ang napipis si Spencer dahil hindi niya alam ang isasagot. Kung tutuusin, ay wala naman talaga namamagitan sa kanila. Wala pa. Pero mga litrato ay ibang pinapakita. Papa, mali ito. Nagkita lang kami ni Mrs. Madrigal sa museo. Hindi ko alam na pumupunta siya. Binantukan siyang muli. Ako ba ang nalokohin mo? Gago.
Nakita ko kung paano mo siya tingnan. Pero Spencer, tandaan mo, may kasunduan kami ni Daniel. Ipirma mo iyan sa utak mo. Papa, wala talaga kaming relasyon. Sadyang nagkataon lang na tokmol. Na halos salikan ka ng babaeng iyan. Na halos, isubsob mo ang dibdib niya sa katawan mo. Ulol, sigaw ng ama. Tandaan mo, nagpapalakas tayo. At kung wala ang pera ng mga madrigal, hindi tayo mananalo. At isa pa, anong sasabihin sa iyo ng mga taong bayan? Alam mo, kung gano'n sila nakikisimpatya sa asawa mo, mahal siya ng masa. At mahal ko si Margarita, Papa. Mahal ko siya. At hindi ko siya magagawang lukohin pagkatanggol ni Spencer sa kanyang sarili. Pero ang litratong ito, ibang sinasabi. Magdasal ka na i-pull down lahat ng artikulo sa internet. Dahil kung dahil sa'yo, ay mawala ang usapan namin ni Daniel, manghihiram ka ng mukha sa aso. Banta nito. Siya, umalis ka na sa harapan ko at baka makalimutan kong anak kita. Nanginginig na lumabas sa study room si Spencer. Hindi niya alam kung dahil ito sa galit, takot o kaba. God damn it! Sino to? Sino naglabas ito? Sino ang kumuha ng litrato na ito? Napahawak siya sa kanyang ulo at halos sa bunutan ng sarili. Sinuntok pa nito ang pader at tinabig ang vase na nasa hallway. Walang hiya talaga. Pagkatapos mahimasmasan, ay nun lamang niya naalaala ang asawa. Margarita, mahal ko. Tumakbo ito, papunta ng kanilang silid. Pero nakasarado ito. Kahit anong kanyang katok, ay hindi ito sumasagot. Mahal, pakiusap. Mag-usap tayo. Hindi totoo na sa picture. Mali ang kanilang intindi. Please, Margarita. Palakas sa kanyang katok sa pinto. Pero, hindi sumasagot si Aurora. Kahit nagpapanggap lamang ito bilang asawa, ay sobrang sakit ito para sa kanya. Hindi man tunay ang kanyang katauhan. Puro ang kanyang pagmamahal para kay Spencer. Kaya naman, lalo siyang nasasaktan. Lalo pa ngayon, na akala niya magiging perpekto ang lahat dahil malapit na sila magkaanak. Panay pigil ang hikbi ni Aurora na kasalukuyan nakasandal sa headboard. Nakaupo lamang ito sa kama habang nakatulala. Bakit? Perpekto naman ang pagpapanggap ko bilang Margarita. Pero bakit? Karama ko ba ito? Ito ba ang kabayaran ng ginawa ko sa iyo? May hinanayin sa bit. Hindi na ibig bigyan ng pansin ang pagsusumamo ng asawa. Galit siya rito at sa kauna-unahang pagkakataon, ayaw na makita ang pagmumukha nito. Hayop ka, Rosario. Sinasabi ko na nga ba, may angkin kang kaahasan. Humanda ka. Mali ka ng taong binangga. Nagawa kong patay na tangkawin ang katauhan ng sarili kong kakambal. Insekto ko lang na kayang-kaya kong tirisin. Humanda ka. Nagagaliiting sabi nito habang patuloy pa rin sa pag-iyak at pagbumukmok. Ilang minuto ang lumipas. Sunod-sunod ang pagtunog ng text messages notification mula sa kanyang smartphone. Kaya kinuha niya agad ito at tinignan. Sino ba to? Istorbo. Pero hindi niya inaasahan ang kanyang mga natanggap. Mula ito sa isang restrictong numero na nagpapadala ng sandamakmak na litrato. Mga litrato kung saan kitang-kita ang mukha ni Rosario na nakadikit sa mukha ng kanyang asawa, magkayakap, magkausap, at kung ano-ano pa. Sa galit ay sumigaw siya. Hayop! Hayop! Mga hayop! Papatayin kita! Sunod-sunod yung hiyaw at lumabas sa kanyang bibig na tila nababalat siya sa kanyang sarili. Ibinunto niya ang kanyang cellphone sa sahig. Margarita! Margarita! Ano bang nangyayari sa iyo? Pakiusap! Buksan mo ito. Dinig ang pakiusap ng asawa, pero mas ang ibabaw kay Aurora ang galit. Ilang sandali pa, ay minang tumunog ang kanyang cellphone. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mensahe, kundi tawag. Hindi nito agad sinagot hanggang sa matapos ang unang tawag. Pero nang muli itong tumawag, ay agad na bumaba si Aurora mula sa kama. Agad na yung tiningnan ang numerong tumatawag. Pero isa itong restriktong numero. Nag-aalinlangan man, pero nais siyang marinig o malaman kung sino
ang nagpadala sa kanya ng mga litrato, kung kaya sinagot niya ito. At nang ilapat ang speaker, malapit sa kanyang tenga, isang higik-hik na babae ang kanyang narinig. Napalunok siya at hindi agad nakapagsalita. "Hello?" Bati ng babae sa kabilang linya. Kaakibat ang nakakairitang tawa nito. "Hello? Are you there? Mrs. Valdamesa?" Sambit pa nito. "Sino ka bang hayop ka? Wala ka bang magawa at ang dedemonyo ka?" Galit na bato ni Aurora sa kausap. "Oops, someone's in a bad mood. Nagustuhan mo ba ang pinadala ko sa'yo? Umpisa pa lang iyan, kaya enjoyin mo na ang mga huling araw mo bilang Margarita Pineda." Ang noong unang palabirong boses ay biglang naging seryoso. "Ano ka ba? Ako pa ang tatakutin mong hayop ka? Maghintay ka lang." At ang mainit na balitaktakan ay natapos na biglang sumabat ang tinig at nagsabi, "Huwag ako. I know who you are at pabawiin ko ang sadyang akin sa paraan kung paano mo ito inagaw at inangkin, Pineda." At biglang naputol ang linya. Natigilan si Aurora sa kanyang narinig. Butil-butil na pawis ang namuo sa kanyang noo at biglang sumakit ang kanyang tiyan. Napasigaw siya sa sobrang sakit. "Aray! Aray! Ang baby ko! Ang baby ko!" At sa kanyang pagsigaw, isang gumugulo sa kanyang isipan. "Sino ka? At anong ibig mong sabihin doon?" Hindi maaari makaalam noon. Si Mariano lang at ako. Kaya paano? Paano?" At sa kanyang sobrang pag-iisip, ay bigla siyang napahiga at bumagsak sa sahig. Nadatnan siya ng asawa na nakahandusay sa sahig na pinilit nilang buksan ng pinto at ang nag-aalala mukha ni Spencer ang huli na nakita bago na ipinikit ang kanyang mga mata. "Spencer, ang baby natin." Habang nagkakagulo sa mansyon ng mga Valdamesa, isa namang katahimikan sa mga Madrigal. Eksaktong kabababa lamang ni Rosario nang lumabas si Daniel mula sa shower. Nakatapos lamang ito ng tuwalya. Agad itong lumapit kay Rosario at niyakap ang asawa na mahigpit mula sa likod. "Sino iyon?" tanong nito. Agad namang hinapon sa Rosario ang mga brasong nagkukulong sa kanyang maliit na baywang. "Isang taong kailangan kong balikan." Seryosong sagot ni Rosario. Sinandal niya ang likod ng kanyang ulo sa dibdib ni Daniel habang lalo namang humihigpit ang yakap ng Ginoo sa kanya. "Tiring day, ha?" "It was a long day, babe," sagot niya. "May alam ako, pwede makapagpawala ng stress mo at pagod. Gusto mo bang malaman kung ano?" Bulong ni Daniel sa likod ng kanyang tenga. "Yes, babe, please," tugon nito. Kung kaya, naglakbay pataas ang mga kamay ni Daniel. Hinawakan at sinukat ang kanyang mga dibdib. "It feels so good," sambit ang ginang. "I saw what you did earlier. It was a great plan. At dahil diyan, I'll reward you." Pangaakit pa nito. Inaharap niya sa wakas ang babae sa kanya at inaangat ang mukha nito para magtama ang kanilang mga mata. "I want to reward you, but I want to punish you even more for letting him touch you, your lips, your body." Sambit ito. Napalunok si Rosario sa narinig, pero alam niya kung ano ibig pakahulugan ng asawa. Kaya naman para mabawasan ang selos ito, ay sinabit niya ang kanyang mga kamay sa batok nito at dahan-dahan itong hinalikan sa labi. Isang mainit na halik na may pagmamahal. Pagkala sa kanyang mga labi, ay may ilang pulgada lang ang kanilang pagitan. Tinanong niya ito sa mata at agwika. "Then punish me. I am Rosario Madrigal. I am your wife. Yours and yours alone." Kung kaya pagkarinig nito, ay agad ang hinila sa buhok ang babae. Inaangat ito at inahagis sa kama. "I don't want you to have a single ounce of doubt sa akin, Daniel. Sa ganitong paraan, masasabi mong sa iyo lamang ang buong kong katawan." Nanginginig man, ay pilit siyang sumagot. Ang puso mo, Rosario? Sa akin na rin ba ito?" Direkta niyang tanong. Natapos ang nararamdaman ko para sa kanya nang gabing mamatay si Margarita. "Wala kang dapat ipag-alaala," sagot naman niya. Tinignan siya ni Daniel na matagal. "Pero hindi iyan ang sagot sa aking tanong." "Aking asawa," pagiliwanag nito.
Ang puso ko, mali. Ang puso natin ay nasa paghigante. Daniel, hanggat hindi natin sila napapabagsak, wala tayong puwang sa isa't isa, hindi tayo magiging masaya. Sa narinig ay nabalot ng lungkot ang kanyang puso. Pero hindi rin mali ang sinasabi ni Rosario. Paano nga ba magmamahal ang isang tao kung puot at galit ang mamutawi dito? Pero sa bawat halik na pinapakawalan ng Rosario, ay unti-unting nababaling ang kanyang kalungkutan sa init ng katawan. I don't want him anywhere near you, Rosario. I can't stand the idea of him touching you, nor caressing you. Gigil na sabi ni Daniel. Tell me, Rosario, do you really have to sleep with him? Tanong ni Daniel. Hindi nakasagot si Rosario. Answer me, wife. I have to, para tuluyan ko siya mapaikot. Hindi ba ideya mo ito? Sagot ito. Yes, but it also means mahawakan ka niya ang iyong katawan. I don't know. Hanggat maaari ay ayoko. Pero kung kailangan, I get it. I can stop being jealous. Oo, Daniel, kailanman, hindi ko magugustuhan ang ginagawa niya sa akin. Niyakap niya ang lalaki, sabay sabi, sa'yo lang ako at asawa ko. Sa'yo lang ako magiging kontento. Pagkarinig nito, ay kumalmas Daniel at nakatulog sila na magkayakap. Kinabukasan, ay balik sa dati na turingan ng mag-asawa at masaya silang nag-aalmusal nang dumating si Fernan at Roger na may baon na balita. Magandang umaga, bossing. Mr. Rosario, bati ng dalawa. Kumain muna kayo. Alok naman ni Rosario sa kanila. Tumanggi ang dalawa dahil kailangan nilang umalis kaagad. Anong sa atin? At ang aga ninyong nandito? Wika ni Daniel na may halong biro. Namiss ka namin, boss. Tugon naman ni Fernan. Gago ka talaga. Kontra na Roger. Kayong dalawa, 8 oras na di kayo nagbabangayan. Biro ni Rosario habang nagpapatuloy sa pagkain. Siya nga pala, boss. Si Margarita ay mali. Yung kakambal niyang si Aurora na ospital. Ang sabi, dinugod daw kagabi. Kaya sinugod sa ospital. Simula ni Fernan. Hoy, kumakain sila. Di ka malang nagpasintabi. Si Tani Roger na mapansin niya. Huminto sa pagkain si Rosario. You okay? Tanong ng kanyang asawa. Oo naman. Patay Malaysia niyang sabi. So, saang ospital daw? Tanong pa niya. Sa may San Vicente. Sa syudad daw eh. Pupunta ka ba, Mr. Rosario? Balik na tanong ni Fernan. Nagkibit palikat siya at maikling sinambit. Hindi. Bumubuo lang ng plano. Tumingin si Daniel sa kanya may pag-aalala. Naghihiganti man na alam niya, hindi nito kayang pumatay. Lalo na, ang nasa sinapupunan ng kakambal. Pero nanatili itong tahimik bilang paggalang sa desisyon ng asawa na huwag na itong pag-usapan pa. Kayo boss, saan tayo ngayon? Wika ni Roger. Sa planta tayo. Maraming dapat ayusin. Lalo pa't hindi nakakaporma mga baldemesa sa paglabas ng droga. Lumakas ang demand sa lugar natin. Paliwanag nito. Aalis tayo pagkayari ko. Dagdag pa nito. At bago tuloy ang lisanin ng lamesa, siya nga pala, may kaunting salo-salo sa lugar ng iyong mga magulang. Piyesta doon, baka dumaan ako. Gusto mo bang sumama? Alok ko to sa asawa. At lalo pang natahimik si Rosario. Miss na niya ang mga ito, pero hindi niya magawang puntahan ito dahil sa kanyang sitwasyon. At mas lalo, hindi niya kayang humarap sa mga ito, gayong magsisinungaling lamang siya. Hindi na, siguraduhin mo na lang, mabuti ang kanilang kalagayan. Babe, salamat ha? At pumalik ito sa pagkain. Hindi habang buhay ay may tatago mong katotohanan. Sana maging handa ka pagtapos ng lahat. Ito ang huling sinabi ni Daniel bago tuloy ang umalis. Pigil na pigil ang luha ni Rosario, pero tuloy rin ito bumagsak na marinig niya ang sasakyang umaandar. Napapalayo. Paano ko sasabihin sa inyo, mamang, papang,
na ako ito. Ano ang mararamdaman ninyo kung sabihin kong pinatay ako ng aking sariling kakambal? At ano magiging tingin ninyo sa akin kapag nalaman ninyong pinaghihigantihan ko sila ngayon? At baka madami pa ang una ninyong apo. Anong gagawin ko? Dumukdok ito sa mesa at hinayaan lamang umagos ang luha na di matatawaran ng bigat ng saloobing kanyang daladala.